Madalas magkaroon ng placeholder candidates tuwing COC filing kung saan pinapalitan sila ng mga totoong kandidato ng partido sa pamamagitan ng substitution. Pero ngayong 2025 elections, malilimitahan na yan dahil papayagan na lang ng COMELEC ang substitution para sa mga namatay o na-disqualify na kandidato matapos ang COC filing. Panoorin pa natin ang report ni Marian Enriquez. Noong 2016, nag-withdraw ng kandidatura sa pagkapresidente si Martin Dino ng PDP Laban. Ang pinangalanan niyang substitute o papalit sa kanya sa pagtakbo bilang presidente. Sinoy Davao City Mayor Rodrigo Duterte. Makalipas ang isang buwan, naghain ng kandidatura si Duterte matapos maging substitute ni Dino. Ang nag-substitute naman sa kanya sa pagtakbo bilang mayor ng Davao City ay ang anak niyang si Sara Duterte. Ang ganyang estilo ng mga Duterte na ulit noong 2021. Ang orihinal na kandidato ng Lakas CMD Party bilang Vice President sa 2022 elections ay si Lyle Uy. Pero nag-withdraw din si Uy at ang pumalit sa kanya ay sinoy Davao City Mayor Sara Duterte. Ang ganyang klase ng substitution hindi napapayagan matapos ang paghahain ng Certificate of Candidacy. Base sa resolution ng COMELEC, kasabay na ng deadline ng withdrawal at substitution ang huling araw ng COC filing sa October 8. Ibig sabihin, pwede pa ang withdrawal ng kandidato mula October 1 hanggang October 8 o kasabay ng COC filing. Dati kasi binibigyan ng mas mahabang panahon ang pagpapalit ng mga kandidato. Pero ngayon, hindi na pwede ang placeholders. Matapos ang COC filing, papayagan na lang ang substitution kung namatay o na-disqualify ang kandidato. Ang requirements naman sa substitution, una, hindi dapat independent candidate ang original na aspirant. Ang papalit naman sa kanya, dapat kapareho ng apelyido ng original na candidate. Kailangan ding magkapareho sila ng partido. Mas maigi raw ang bagong kalakarang ito sa substitution dahil mas mapapaaga ang paggawa ng listahan ng mga opisyal na kandidato. Sa ganitong paraan, hindi rin daw malilito ang mga botante. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Mga kapatid, Justin Quirino po. Masayang kwentuhan at makapulahang informasyon ang hatid namin tuwing umaga. Kaya mag-subscribe na at mag-follow sa social media pages ng News 5.